Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang datinang na napalabas noong 2016. Ito ay patungkol sa isang lugar na kung saan kapag hindi ka nakapasa sa isang exam ay kamatayan ang parusa nito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa malapit na hinaharap, ang sobrang populasyon ay naubos ang mga mapagkukunan ng mundo, kaya nagpasya ang UN na dapat bawasan ng mga bansa ang kanilang populasyon ng 5% bawat taon. Sa USA, lahat ng mga mag-aaral ay kumukuha ng isang standardized na pagsusulit isang beses sa isang taon at ang mga may pinakamababang marka ay isinasagawa. Ang pagsubok ay tinatawag na 10,241 ngunit binansagan ito ng mga tao na tinang. Sa Texas, nag-aaral ang mga estudyante para sa pagsusulit na magsisimula sa loob ng 18 oras. Ang high schooler na si Lena ay nagtuturo kay Simon habang ang kanyang mga nakababatang kapatid ay naglalaro sa likod nila. Nadismaya si Simon dahil hindi niya naiintindihan ang sapat at binayaran niya si Lena ng malaking halaga na nagbibigay sa kanya ng mga espesyal na contact lens na nagbibigay sa kanya ng lahat ng sagot. Pinaalalahanan siya ni Lena na sirain sila pagkatapos ng pagsubok. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital na nagsasabing sinusubukan ng kanyang ina na mapalabas laban sa medikal na payo. Hiniling ni Lena sa doktor na bumili ng oras at sumugod sa ospital kasama ang kanyang mga kapatid, kung saan pinirmahan na ng kanyang ina ang lahat ng mga papeles sa paglabas. Hinailan ng doktor si Lena sa isang tabi at tinanggihan ang kanyang pera, na nagpapakita na ang kanyang ina ay lumala at walang paggamot na makakatulong sa kanya ngayon. Sa gabi na May 12 oras na lang ang natitira para sa pagsusulit, sinabi ng anak ng gobernador na si Blake sa kanyang mga bodyguard na pupunta siya sa kusina para kumagat, ngunit talagang lumabas siya ng mansyon at sumakay sa kanyang sasakyan para makipagkita sa kanyang kasintahang si Ellie. Nagiging awkward ang mood kapag naaalala nilang maaari silang mamatay sa umaga, kaya nagpasya silang i-distract ang kanilang sarili. Pumuslit sila sa isa pang mansyon at gumamit ng pool saglit. Pagkatapos ay bumalik sila sa kotse upang makipagkita, ngunit hindi makuha ni Ellie ang mood dahil natatakot siya sa pagsubok. Bigla silang nagambala ng isang bodyguard na kinaladkad si Blake pabalik sa kanyang bahay. Pinagalitan ni Gobernador din si Blake dahil sa pag-aaksaya ng kanyang oras sa gabi bago ang pagsusulit, na itinuturo na dapat siyang mag-aaral ngayon para makapagsaya siya mamaya. Sa tingin niya ay isang distraction si Ellie na hindi kayang bayaran ni Blake hanggang sa makatapos siya sa susunod na taon, ngunit mukhang hindi kumbinsido si Blake. Niyakap naman siya ni Dean. 3 oras bago ang pagsusulit, pinalibutan ng mga nakaitim na gwardiya ang paaralan na may mga bakod, barbed wire, at mga kamera. Nagpatrolya din sila sa paligid upang matiyak na walang makakatakas. Maagang dumating si Simon at aksidenteng nabangga siya ng isa pang estudyante, dahilan para malaglag niya ang kanyang contact lens. Sinubukan niyang hanapin ang mga ito, ngunit sinabihan siya ng isang gwardiya na magpatuloy sa paggalaw. Pagdating ng mga estudyante, nagbabahagi sila ng malungkot na poem sa kanilang mga magulang, pagkatapos ay sinusuri ng mga gwardiya ang kanilang mga bag at iniskan ang kanilang mga katawan upang maiwasan ang anumang panloloko. Lumapit si Blake kay Lena at hiniling na bilhin ang mga espesyal na lente, ngunit sinabi sa kanya ni Lena na nabili na niya ang mga huling lente. Sa sandaling iyon nahanap ng isang gwardiya ang isang estudyante na may di nakikitang mga sagot na nakapinta sa kanyang braso at agad na tumakbo ang bata. Ito ang unang pagkakataong may makalampas sa mga gwardiya, kaya nahack ng kaibigan ni Lena na si Kellen ang account ng kanyang ama para ma-access ang footage ng seguridad sa kalye. Pinapanood kung paano pinalibutan ng mga gwardiya ang lalaki at hinuhuli siya ng lambat. Pagkatapos ay gumawa ng kopya si Kellen at ipinadala ito sa isang reporter. Kapag nasa loob na ang lahat, inilagay ng mga gwardiya ang paaralan sa ilalim ng lockdown, pagkatapos ay pumunta ang mga mag-aaral sa kani-kanilang silid-aralan at sinisikap ni Miss Birch na maging kasing aliw at pampatibay loob hanggat maaari, na sinasabi sa kanila na laging may pagkakataon. Ipinaalala sa kanila ni Mr. Glass ang mga patakaran. Mayroon silang 2 oras para tapusin ang pagsusulit. Ang kanilang mga mata ay hindi dapat umalis sa kanilang mga tableta, at ang lahat ng mga grado ay pinal. Sa sandaling iyon, sa wakas ay magsisimula na ang pagsusulit at lahat ay nakatuon sa pagsagot sa mga tanong sa tablet. Ngunit malinaw na marami sa kanila ang nahihirapan. Kapag natapos na ang pagsusulit, dapat ihulog ng mga estudyante ang kanilang mga tablet at agad na suriin ng mga bantay ang mga resulta sa kanilang computer. Dumating ang conclusion sa loob lamang ng ilang minuto at nadudurog ang puso ng mga guro na basahin ang listahang may pinakamababang marka.
Sa bawat pangalang binanggit, dinadala ng mga gwardya ang estudyante, kinakaladkad sila palayo kapag sinubukan nilang lumaban o binubugbog pa nga kapag sinubukan nilang tumakas. Lumipas sina Blake, Kellen, at Lena, ngunit hindi ginawa ni Ellie at nadala siya. Ang mga estudyante ay pinayagang magpahinga at nakita ni Lena si Simon na inaalis din. Isang desperadong Blake ang tumawag sa kanyang ama para hilingin sa kanya na iligtas si Ellie, ngunit tumanggi si Dean na maglaro ng paborito dahil pareho ang batas para sa lahat. Galit na galit, itinulak ni Blake ang isang grupo ng mga tao upang maabot ang bantay, itinulak din siya bago kumuha ng pamatay ng apoy at tinamaan siya nito. Pagkatapos ay tumalon siya sa pangalawang bantay at nakikipagbuno sa kanya habang sinasabi kay Ellie na tumakas. Agad siyang tumakbo palayo ngunit hinaranggan ng ibang mga estudyante ang koridor at naabutan siya ng mga gwardya, dinala siya hanggang sa mamatay habang ang isang sumisigaw na si Blake ay kinaladkad palayo. Lumipas ang isang taon at ang susunod na pagsusulit ay sa loob ng 24 na oras. Hindi na kinaya ni Sarah ang pag-aaral at pumunta siya kay Glass, na pumayag na bigyan siya ng magandang marka bilang kapalit ng paggawa ng karumihan sa kanya. Samantala, binisita ni Birch si Lena at ang kanyang mga kapatid, na kamakailan ay nawala ng ina. Nagdala si Birch ng pagkain at nag-aalok ng kanyang suporta dahil alam niyang ang mga maliliit ay nagkakaroon ng kanilang unang pagsusulit ngayong taon. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Birch si Sarah na umalis sa glass car. Sa mansyon ng gobernador, nag-record si Blake ng video sa kanyang tablet na nagsasabing kung may nanonood nito, ibig sabihin ay patay na siya. 3 oras bago ang pagsusulit, dinadala ni Lena ang kanyang mga kapatid sa paaralan, nagtatanong sa kanila sa daan upang matiyak na handa na sila. Sinubukan ni Dean na suportahan si Blake bago siya umalis, ngunit hindi ito binili ni Blake at sinabihan siyang itabi ito para sa kanyang mga talumpati. Napansin ng isang bodyguard si Blake na naglapag ng isang sobre sa isang mailbox papunta sa paaralan, kaya ninakaw niya ito at dinala kay Dean. Makalipas ang ilang sandali, ang paaralan ay isinailalim sa lockdown at lahat ng mga mag-aaral ay umupo sa kanilang mga upuan. Sa klase sa kindergarten, nagpe-play ang guro ng isang animated na video na puno ng propaganda na nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang pagsubok. Para iligtas ang Earth, pinapatay ng ibang mga bansa ang mga matatanda o pinaghihigpitan ang dami ng taunang panganganak, ngunit ang USA ay tumutuon sa pagpapanatili ng matatalinong tao upang ito ay maging mahusay muli. Pagkatapos ay binibigyan ng mga mag-aaral ng mga tablet at magsisimula ang pagsusulit. Samantala, nakita ni Dean ang video ni Blake sa loob ng sobra at nalaman niyang kusa siyang babagsak sa pagsusulit para mapanood ng kanyang ama ang pagkamatay ng kanyang anak dahil sa sistemang ipinagtatanggol niya. Agad na hiniling ni Dean sa mga bodyguard na iuwi si Blake, ngunit walang makakaalis sa paaralan pagkatapos ng lockdown. Matapos palabasin ang kanyang bodyguard sa silid, tinawag ni Dean si Mason, ang pinuno ng operasyon ng seguridad ng paaralan. Sa silid-aralan, sinasagot ni Blake ang lahat ng mabilis at mali na nagpapahintulot sa kanya na matapos ng maaga. Nakikita ito ng salamin na kakaiba. Sa klase sa kindergarten, isang bata ang nagtaas ng kamay at humingi ng tulong, ngunit tumanggi ang guro na tulungan siya dahil may nagbabantay. Sa kalaunan ay naubusan na ng oras at inilapag ng lahat ang kanilang mga tablet. Sa pagkakataong ito ang mga resulta ay kinakalkula ng Mason lamang sa halip na isang grupo ng mga gwardya. Hindi nagtagal ay sinimulan na ng mga guro ang pagtawag sa mga pangalan at ang batang humingi ng tulong ay inalis. Ganoon din si Sarah, na sumisigaw ng mapagtontong niyang nagsinungaling si Glass sa kanya. Dumaan ang mga kapatid ni Kellen at Lena at ganoon din si Blake na hindi maintindihan ang nangyayari. Umiiyak si Birch habang binabasa ang pangalan ni Lena, hindi makapaniwala dahil siya ang pinakamahusay na estudyante sa kanyang klase. Samantala, tinawagan ni Mason si Dean upang kumpirmahin na ginawa niya ang paglipat. Ang isang gulat na Blake ay pinapanood ang mga bata na dinadala at si Birch ay tumakbo sa isang gwardya, na hinihiling sa kanya na i-double check ang mga resulta dahil imposibleng mabaigo si Lena. Tinawag ng mga gwardya si Mason at sinabihan silang maayos ang lahat, kaya dapat umalis si Lena kasama ang iba. Habang nagpapaalam si Birch, lihim niyang ibinigay kay Lena ang kanyang keycard, na nagpapaalala sa kanya na laging may pagkakataon. Pagkatapos ay nagpa-party ang paaralan para sa mga taong dumaan at napansin ni Birch na nakikipaglandian si Glass sa ibang estudyante. Kasabay ni Dean ay nasa isang pampublikong kaganapan at ang kanyang talumpati ay tinutugtog sa party. Ang buong pulutong ay nagpupuri para sa kanya habang binabanggit niya ang lahat ng bagay na napabuti niya sa estado at nagkomento sa kung paano kailangang gumawa ng mga desisyon ngunit kailangan din. Sa palagay niya ay hindi barbaric ang pagpapanipis, sa halip ay tinatawag niya itong innovation.
Inanunsyo din ni Dean ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo at isang naiinis na Blake ang umalis sa party. Sa isang pribadong pasilyo, sinabihan ang mga nabigong bata na haburin ang kanilang mga damit para sa decontamination at hampasin kapag hindi sila sumunod. Inilagay ni Lena ang keycard sa kanyang bibig para itago ito. Pagkatapos ay binibigyan sila ng bilangguan na parang damit at dinadala sa isa pang silid kung saan sila nakaposa sa mga upuan. Sa malapit, narating ni Blake ang koridor at nagkunwaring sobrang sakit. Nang suriin siya ng isang gwardya, tumalon si Blake sa lalaki at pinatumba ito gamit ang sarili niyang sandata. Kasabay nito, muling pumasok si Kellen sa account ng kanyang ama at pinapanood ang mga nabigong estudyante sa security camera, ngunit ito ay masyadong masakit at umiwas ng tingin. Matapos itago ang walang malay na katawan, hinintay ni Blake na umalis si Mason sa control room at pumasok siya sa loob. Sinusubukan niyang gamitin ang computer ngunit humihingi ito ng password. Habang naghahanda ang mga gwardya na mag-inject ng mga estudyante, pinatay ni Blake ang kuryente sa buong gusali sa pamamagitan ng paggulo sa power box habang hinahanap ni Mason ang walang malay na gwardya. Ang mga elektronikong posas ay nagsimulang mabaigo at ang mga mag-aaral ay nagsisikap na makatakas, hinahayaan ang kaguluhan sa silid. Habang nag-aaway ang mga gwardya at mga estudyante, ginamit ni Lena ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng paggamit ng keycard ni Birch sa pinto. Maya-maya ay bumalik si Mason sa control room ngunit si Blake ay nagtatago na sa mga lagusan. Nakita ni Mason na sira ang sistema at sinabihan niya ang mga gwardya na dalhin ang tatay ni Kellen para ayusin ito. Sa party, ipinaalam ng mga gwardya sa lahat na ito ay isang regular na pagkawala ng kuryente at dinadala ang ama ni Kellen sa control room. Habang nagtatrabaho ang lalaki, pumunta si Mason upang tingnan ang mga estudyante na nakaposas muli. Pinaalalahanan ni Mason ang mga gwardya na gumawa ng headcount at napansin nilang may nawawala. Sa corridor, muntik nang mabangga ni Ellie ang isang gwardya ngunit nagtatago siya sa mga locker sa tamang oras. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang isa pang pinto gamit ang keycard, ngunit natigil ito. Sa sandaling iyon nahanap siya ng gwardya, kaya ginamit ni Ellie ang kadiliman para magpanggap na siya si Birch. Sa sandaling tumalikod ang gwardya, tumalon si Ellie sa kanya at sinubukang labanan siya, ngunit dinaig siya ng gwardya at sinimulan siyang sip-aim. Biglang nagpakita si Blake at pumalit sa laban, gamit ang elemento ng sorpresa para patumbahin ang bantay. Pagkatapos ay inamin ni Blake na kusa siyang nabigo at napagtanto ni Lena na may mali sa lahat ng resulta. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Blake ang alarma upang ipadala ang lahat ng mga gwardya sa koridor habang sila ni Lena ay nagtatago sa mga lagusan. Inanunsyo ni Mason na ang paaralan ay mananatili sa lockdown hanggang sa mahanap nila si Lena, walang pakialam sa katotohanang ang mga bata ay dapat na muling magsasama sa kanilang mga magulang sa ngayon. Sa mga lagusan, hinusgahan ni Blake si Lena sa pagbebenta ng mga lentes sa mga desperadong bata dahil nakikita niyang sinasamantala nito ang kanilang takot. Kailangang ipaliwanag ni Lena na ginawa lamang niya ito upang mabayaran ang pagpapagamot ng kanyang ina, at agad na humingi ng tawad si Blake. Inamin din niya na crush niya noon si Blake. Sa bahay ng gobernador, tinanong ng isang reporter si Dean tungkol sa matagal na pagsasara sa paaralan na hindi alam ni Dean. Nagkunwari siyang kontrolado ang lahat at pagkatapos ng panayam ay sinuri niya ang balita upang matuklasan na nasa labas ng paaralan ang kaibigang reporter ni Kellen. Sinasaklaw niya ang krisis at kinakapanayam ang mga magulang na nag-aalala tungkol sa kapalaran ng kanilang anak. Samantala, pinatunayan ni Mason sa lahat ng mga guro na mayroon pa rin silang mga keycard. Nang susuriin na niya si Birch, naantala siya ng isang tawag mula kay Dean, na galit na sumigaw sa kanya upang malutas ang problema ng mabilis. Bumalik kina Blake at Lena, patuloy silang gumagalaw sa mga lagusan nang biglang nabasag ang ibabaw at nahulog si Blake, na lumapag sa pole. Agad na tumalon si Lena at mabilis na lumangoy para iligtas si Blake na walang malay. Buti na lang alam ni Lena ang CPR at nagawa siyang gisingin. Pagkatapos ay tumungo sila sa mga locker at tumalikod habang nagpapalit sila ng tuyong damit. Nakahanap si Lena ng ibang vent para makapagpatuloy sila. Sa party, sinubukan ng ilang estudyante na umalis para lang bugbugin sila ng mga gwardya, kaya nagsimulang mag-record si Kellen at ipinadala ito sa reporter. Makalipas ang ilang minuto, narating ni Lena at Blake ang corridor sa labas ng server room. At nahulog ang keycard mula sa bulsa ni Lena. Nakarinig ng ingay ang mga guard kaya agad na tinakpen ni Blake ang bibig ni Lena at hinintay nilang dumaan ang mga lalaki. Buti na lang dahil sa dilim ay hindi nila nakikita ang susi. Sunod na pumunta ang dalawa sa science classroom, at sa pagkakataong ito ang ingay na ginagawa nila habang pababa sila ay tiyak na narinig ng isang gwardya.
Pagsasama-sama ng ilang bagay, gumawa si Lena ng magnet rod para mangisda ng susi. Sa sandaling iyon ay dumating ang bantay at nagsimulang katukin ang nakalock na pinto, kaya pinabalik ni Blake si Lena sa mga lagusan habang nananatili siya bilang isang distraction. Sinubukan ni Blake na magtago sa likod ng mga mesa, ngunit pumasok ang bantay at mabilis siyang hinanap. Hindi nagtagal, isa na lang sa kanila ang walang malay sa lupa. Sa vent, hinihintay ni Lena na gumalaw ang mga guard at ibinaba ang magnet. Nakuha niya ang susi at itinaas, ngunit bigla na lamang itong kinuha ng isang gwardya. Gayunpaman binitawan din niya ito at napagtanto ni Lena na ito ay si Blake, na nagnakaw ng uniforme mula sa gwardya na kanyang natamba. Samantala, sinabi ng gwardya mula sa nakaraang laban kay Simon na mayroong 2 binatilyo na nakalaya at ang isa sa kanila ay gumamit ng pangalang Birch. Sa ibang kwarto, naghihintay pa rin ang mga guro. Nagkunwaring nililigawan ni Birch si Glass at ninakaw ang kanyang keycard. Nang dumating si Mason upang suriin siya, ipinakita ni Birch ang Glass keycard bilang kanya. Napansin ng mga gwardya na nawawala si Glass sa kanyang susi at siya ay nakulong habang ang ibang mga guro ay pinayagang umalis. Sinimulan ni Mason na bugbugin si Glass habang nagtatanong kung saan hahanapin ang mga tumatakas na kabataan. Bumalik sa Lena, dinadala niya ang mga lagusan sa silid ng server at sinubukang gamitin ang computer, ngunit hinihingi ng test program ang password ni Mason. Nagpadala siya ng mensahe kay Kellen, humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon natapos ng tatay ni Kellen ang kanyang pag-aayos at bumalik ang kuryente. Nakuha ni Kellen ang wifi at natanggap ang mensahe ni Lena, kaya nag-reply siya ng video ni Mason gamit ang kanyang password kanina. Kinokopya ito ni Lena at in-access ang system ng pagsubok, tinitingnan muna ang kanyang mga kapatid upang kumpirmahin na nakapasa sila. Pagkatapos ay sinuri niya ang sarili niyang mga resulta at nakitang nakakuha siya ng 78% ngunit nabigo pa rin habang pumasa si Blake na may 15%. Ganoon din ang nangyari kay Ellie, na nabigo sa score na 88%. Mukhang kanina pa ginugulo ni Dean ang resulta ng test. Sa pagsasalita tungkol kay Dean, lumilitaw siya sa isang press conference at sinabing pinatay ni Lena ang 2 gwardya matapos mabaigo sa pagsusulit, ngunit ang mga gwardya ay nagsusumikap na panatilihing ligtas ang lahat. Kasabay nito, ipinadala ni Kellen sa kanyang kaibigang reporter ang video ng pambubugbog ng gwardya sa mga estudyanteng nagtangkang umalis, na agad namang napapanood sa national TV. Hulaan ni Lena na ito ang ginagawa ni Kellen at pinadalhan siya ng ilang mga screenshot ng mga manipuladong resulta ng pagsubok. Nakalulungkot na sa wakas ay nakita siya ni Mason sa mga security camera at itinaas ang alarma, kaya nagsimula siyang tumakbo. Mabilis siyang pinalibutan ni Mason at ng kanyang mga gwardya at sinisikap niyang sabihin na siya ay patunay na siya ay talagang nakapasa, ngunit siya ay naaresto pa rin. Samantala, hinanap ni Blake ang silid kasama ang mga estudyante at nagkunwaring may utos siyang ilipat sila. Ang ibang mga guard ay kakaiba dahil hindi sila na-inform, kaya walang choice si Blake kundi mag-trigger ng away. Halos hindi na niya nagawang maghagis ng ilang suntok bago palibutan siya ng mga gwardya at madaig din siya. Sa party, natanggap ni Kellen ang mga screenshot at ipinadala niya ang mga ito sa reporter, na agad na lumabas ng live sa TV upang ipahayag ang kanyang natuklasan. Nagkomento siya sa kung gaano hinala na ang anak ng isang politiko ay nakakuha ng pakinabang mula dito, at sa mansyon ay nagpanik ang koponan ni Dean. Iniisip nila na dapat niyang isara ang misyon at hayaan si Lena, ngunit sinabi ni Dean na mayroon siyang huling hakbang. Hindi nagtagal ay nakaposa si Lena kasama ang iba pang nabigong mga bata at inihanda ng mga gwardya ang mga iniksyon. Tinawagan ni Mason si Dean para humingi ng autorisasyon para magpatuloy, ngunit pinigilan siya ni Dean, na nagsasabing kailangang baguhin ang listahan. Ang mga estudyanteng talagang nakapasa sa mga pagsusulit ay pinakawalan at si Lena ay tumakbo upang halikan si Blake, na nakatali. Kinaladkad siya ng ilang gwardya habang ang iba naman ay pumunta sa party para dalhin ang mga estudyanteng bumagsak talaga sa pagsusulit. Kasama rito si Blake na nakaposas din kasama ang iba. Isa-isang nakakakuha ng mahiwagang iniksyon ng mga estudyante at sila ay nahimatay. Ngayon ang paaralan ay sa wakas ay binuksan at ang mga magulang ay muling nagsasama-sama sa kanilang mga anak. Tumakbo si Lena para makipagkita sa kanyang mga kapatid na binantayan ng guro. Ang mga magulang na hindi bumabalik sa kanilang mga anak ay may breakdown on the spot. Hindi nagtagal ay lumabas muli si Dean sa TV at nagkunwaring si Mason ang nasa likod ng lahat. Naglagay siya ng isang malungkot na aksyon tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanyang namatay na anak, na nilinaw pa rin na kahit siya ay higit sa batas. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang truck sa isang pabrika ng ilegal na teknolohiya. Sa gulat ni Blake, nagising siyang buhay at maayos dahil pampakalma lang ang iniksyon.
Buhay din ng ibang mga estudyante at kapag lumingon sila, natuklasan nila ang mga bagsak na estudyante mula sa mga nakaraang taon na nagtatrabaho sa pabrika. Nagulat si Blake nang makita niya ang isang buhay na si Ellie. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.